Kumusta? Kailangan kong baguhin ang aking pangalan. Zhao, sigurado ka ba nais mong baguhin ang iyong pangalan? Pagkatapos mo baguhin ang iyong pangalan, Ang iyong diploma at pasaport. Lahat ay kailangang baguhin muli. Sigurado ako. ang pangalan na kailangan mong baguhin ay Mangyaring tulungan akong baguhin sa Zhouyuan King. Okay. Lumalayo. Ito ay isang araw-araw. Ako ay umaalis dito ganap. Isang linggo mamaya, maaari kong umalis sa nakaraang pagkakakilando. Manatili sa bansa magpakailanman. Gu, nakikita ko na ikaw ay nakapigil sa ring sa iyong kamay. Ngunit ito ay mukhang isang totoong ordinaryong singsing na pilak. Mayroon bang espesyal tungkol dito? Ito ang aking singsing sa kasal. Naisip ko ayon sa iyong kasalukuyang net halagan. Ang mga singsing ng kasal ay tiyak na pumili ng mga luxury brands. Hindi ko inaasahan. Ginawa ko ang ring ng kasal na ito. Ito ay tumagal sa akin ng mahabang panahon. Ako din ang engraved ang aking pangalan at pangalan ng aking asawa sa panloob na bilog. May dalawang bilog na may titig GMZ at ZYR. Ang pangalan ng asawa ko ay Zhao Yuran. Ako talaga nainggit ang iyong asawa sa kanyang huling buhay. Dapat na save ang Galaxy. Magkaroon ng karangalan na mag-asawa sa iyo. Talagang naisave ko ang Galaxy. Upang magpakasal sa kanya. Nagpunta kami mula sa mga uniforme sa paaralan sa damit ng kasal sa loob ng 7 taon. Sa sandaling sa tingin ko rin kami ang pinakaibig. Ito ay isang singsing na mingshe na ginawa para sa akin. Paano kahit tsura, hindi mas masahol kaysa sa iyong kapatid na babae? Dahil nagpa siya na pumuna. Ilang mga bagayan. Oras na ito upang itapon ito. Babae, nais mo bang ayusin ang mga alahas? Bakit nagumingse? Ganap na nabigo. Ang puso ay pa rin maging napakasakit. Tulungan sa akin na tutunaw ang singsing na ito. maghintay ng sandali. Yuran. Paumanhin, ang aking asawa ay abala sa trabaho kamakailan lamang at walang oras upang sumama sa iyo. Tingnan, bumili ako sa iyo ang iyong paboritong Larry. Perfume ng kababaihan at isang hikisalig. Gumingse abala kang nagtatrabaho. Hanggang pa rin sa Zhaoyero. Bakit hindi mo sinasabi? Medyo natutulog lang ako. Tara, magpahinga na tayo. Pagod ka rin siguro. Maligo ka na at matulog. Yuran, nasaan ang singsing mo? Tinanggal ko na. Yun, ako mismo ang gumawa. Saksing pag-ibig natin yun. Bakit mo tinanggal? Medyo tumaba ako, hindi na kasya. Sana sinabi mo. Dalhin ko sa alahas para palakihan. Balikan na lang natin yan. Yuran, ano yan? Para sa'yo. Yung maliit na pilak na yan, dating saksing pag-ibig natin. Ngayon, saksing paghihiwalay natin. Anong okasyon? Naghanda ka pa ng regalo? Anniversary natin ngayon. Pasensya ka na, Yuran. Sobrang busy talaga sa trabaho. Nakalimutan ko pa anniversary natin. Eto na lang. Kain tayo ng paborito mong Japanese food. Mag-book na ako. Hindi na. Hindi ako gutom. Tara, manood tayo ng City Lights. Maglakad-lakad tayo sa ilog. Inaantok na ako. Matutulog na muna ako. Tara na, Yuran. Ang tagal na natin hindi. Naglakad sa ilog. At parang ang lamig mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Kung magpapatuloy ito, baka isipin ko na may iba ka ng gusto, Yuran. Ako ba ang nagbago? Ikaw ang umibig sa iba.
Ngayon, kukunin ko na rin ang puso ko. Kasama ang buong pagkatao ko. Yoran, nandito na tayo. Yoran, okay ka lang ba? Alis na tayo. May ayusin lang ako sa trabaho. Hintayin mo ako dito. Babalik agad ako. Dito tayo madalas dati, noong magkasama pa tayo. Kung dito nagsimula, dito na rin matatapos. Miss mo na ako. Malamya ang gabi kapag wala ka. Hindi na yon. Bukas sa opisina, saan mo gusto. Doon na lang tayo. Yoran, okay ka lang. Kanina pagkatapos kong tumawag. Bigla ka na lang nawala. Kinabahan ako. Malamig sa labas, kaya bumalik ako sa kotse. Saan mo gusto, doon tayo. Anong nangyari, Yoran? Masama ba pakiramdam mo? Gusto mong dalhin kita sa doktor? Okay lang. Baka may kinain ako kanina. Bukas, sumama ka sa akin sa opisina at magkakasama tayong kumain. Sige, bukas sasabay ako sa iyo sa opisina. Tapos magkasamang kakain at sa gabi magkasabay tayong uuwi. Pero baka medyo abala ako bukas. Baka wala akong oras na palaging kasama ka. Ayos lang, magtrabaho ka lang. Maghihintay na lang ako sa opisina mo. Sige, ayos. Mahal, ilalagay ko na ang paliguan mo. Nagbago ang sitwasyon. Bukas, hindi na tayo pwedeng magkita sa opisina. Naku, medyo nakaka-disappoint. Huwag kang madismaya. Bukas, mas exciting sa rooftop tayo magkita. Yihi. Mahal, handa na ang paliguan, maligo ka na. Hindi na, inaantok na ako. Matutulog muna ako. Hoy, mahal. Pwedeng buksan ko na ba ngayon ang regalo mong ito sa akin? Bukas mo na lang buksan pagkatapos ng 1 linggo. Bakit kailangang maghintay ng 1 linggo? Gusto ko na ngayong makita. Ano kaya ang regalong inihanda ng asawa ko para sa akin? Dahil ang regalong ito, mas makabuluhan kapag binuksan pagkatapos ng 1 linggo. Mas may saysay kasi. Sige, susunod ako sa'yo, mahal. Ang ingay. Matutulog muna ulit ako. Maagang maaga pa, ang inay-inay, hindi pa oras ng trabaho. Sa lalong madaling panahon, paalisin ko ang lahat ng mga executive na ito. Yoran, matulog ka muna. Titignan ko kung ano ang nangyayari sa kumpanya. May napaka-urgent na bagay na hinahanap ako.
May mahalagang bagay ba sa kumpanya? Wala, huwag kang mag-alala, matulog ka muna. Gagawa ako ng almusal para sa'yo. Mingze, pwede ba kitang tanungin? Sabihin mo, 7-year itch. Ano sa palagay mo, may katotohanan ba iyon? yun ay dahilan ng kapag hindi na nagmamahalan. Sa buong buhay ko, ikaw lang, Yoran, ang mamahalin ko. Ako lang ang mamahalin mo. Tama. Paano kung umibig ka sa iba? Saka na lang ako, pagtibugin ng kulog, huwag mabuhay ng maayos. Ang bigat ng sumpa mo. Hindi ka natatakot na magkatotoo. Yoran, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Yoran, kailangan mong maniwala sa akin. Kumain ka na. May trabaho pa ba sa kumpanya? Huwag kang mahuli. Kain ka na. Hayaan mo silang maghintay. Mga walang silbi. Pagdating ng araw, tatanggalin ko silang lahat. Tanggalin. Siya. Kaya mo ba? Walang hindi ko kayang bitawan maliban sa'yo. Oh, dumating na ang misis. Lagi ka namin pinag-usapan ni Boss Gu. Mahilig ka raw sa kap. Bibili na ako para sa'yo. Ako na ang bibili ng Japanese food. Sabi ni Boss Gu. Paborito raw ng misis ang Japanese food. Huwag kayong magbiro. Lumabas si Yoran nitong huli. Hindi na siya ang singsing. Nakikinuha ka lang, Osco. Kahit na misis. Siguro naman, umurong ang singsing. Tama na yan. Halatang halata na. Paano urong ang singsing? Tara na. Yoran, may trabaho pa ako sa opisina. Maglaro ka muna dito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Cheng. Yung babaeng sekretarya mo sa kumpanya. Si Zoiru. Baka abala. Hintayin mo ako dito. Magkita tayo para sa tanghalian. CJ. Si Boss Guet, yung Zhao na yun. Lalong gumaganda ang buhay. Wala tayong magagawa. Sino ba naman ang mag-akalang biglang darating si Mrs. Gu sa opisina? Kaya napalipat ng lugar si Boss Gu. Dadalhin pa ba natin yung mga gamit? Huvak na. Kanina nung pumapasok si Boss Gu, may dala-dala pa siyang isang kahon sa bulsa. Ang galing talaga ni Boss Gu. Kahit nasa harap ng asawa, nakakabili pa rin. Magpa-deliver na lang tayo. Ang dali-dali na ng delivery ngayon. Yung delivery kaninang umaga, gumingse. Ang bilis mo talagang kumilos. Hindi ko alam kung sapat ba ang isang kahon. Kung kulang, padalhan ulit natin. Bilang mga tauhan, dapat alagaan natin ang boss. Kaya ba't sinabi Montag dati na dapat alagaan ang misis? Ano ba naman ang alam niya? Isang tasa ng kape lang, na bola na. Sa estado at posisyon ni boss ko, normal lang na magkaroon ng ilang kabit sa labas. Basta't may pera at kapangyarihan, itago lang sa pamilya, okay na. Tama ka. Masyado siyang simple. Hindi dapat mahirap itago sa kanya. Huwag kayong magsasabi ng kung ano-ano sa harap ng misis. Naiintindihan nyo? Opo, boss ko. Kami alam namin ang limitasyon. Alagaan nyo si Mrs. Liu. Sumasakit ang tiyan niya nitong mga nakaraang araw. Hindi siya dapat kumain ng hilaw o malamig. At kung sino man sa inyo ang maglakas loob, na magkalat tungkol sa akin at kay Zoiru, agad-agad kayong tatanggalin. Naintindihan. Umalis ka. Dito nga pala nahulog. Hello, ZMs. Jupo ba ito? Ako nga. Magandang araw, MS Zhao. Ang flight ninyo papuntang France. Sa isang linggo ay na-confirm na. Dala-dala lang po ang passport sa tamang oras ng boarding. CJ. Bukod sa passport, kailangan pa po ba ng ibang Passport lang po ang kailangan. Sige, salamat. Passport. Yoran, bakit mo kailangan ng passport? Nawalan kasi ng passport ang kaibigan ko. Tinatanong ako kung ano gagawin. Kinabahan ako. Akala ko alis ka ng bansa nang hindi ako kasama. Yoran, anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Sinabihan ko sila na alagaan ka. Ikakatanggal ko sa lahat. Tanggalin mo kung sino ang gusto mo. Pero huwag kang laging magpapanggap sa ngalan ko, okay? Yoran, galit ka ba sa akin? Kanina kasi. Sobrang busy sa trabaho. Ititigil ko na lang lahat ngayon. At sasamahan kita, okay? Sasamahan mo lang ako. Sana, matupad mo ang sinabi mo. Sige, manood tayo ng scene mamayang hapon. May bagong comedy raw, maganda daw. Masaya ka kapag napanood mo. Elvenet.
Sagutin mo, baka importante sa trabaho. Sige, sandali lang, ayusin ko lang ito agad. Dito ka na lang sumagot. Tungkol naman sa trabaho nyo. Di ko naiintindihan, huwag kang mag-alalang magsisiwalat ako. Sige, naniniwala ako sa'yo. Hoy, di ba sinabi kong huwag mo akong tawagan ngayon? Ano ba talaga ang napaka-importante? Alam ko na. Yoran, may bigla ang napakahirap na problema sa kumpanya. Kailangan kong asikasuhin. Elvenab. Sige, puntahan mo. Sa pagitan ko at ni Zaoyero. Talagang si Zaoyero pa rin ang pipiliin mo. Ete, pasensya na, hindi siya makakasama sa'yo ngayon. Isang tawag ko lang, darating siya sa tabi ko. Oh, eto. Tingnan mo ito. Nagdadalang tawa ko ngayon, anak niya. Pinuntahan niya ako sa ospital para sa check-up. Siyempre, bunga ito ng pagmamahalan namin, di ba? Ayaw ko ng kahit ano, gusto ko lang maghiwalay agad. Sa kalagayan mo, kapag nakahiwalay ka na sa asawa mo ng 2 taon, automatikong magiging diborsyado na kayo, kahit na hindi na kailangan ng pirma niya. CJ, Sandali lang. Basta walang usapin sa paghahati ng ari-arian. Kumpiyansa kaming matutulungan ka namin. Makipagdiborsyo. kaya ipagkakatiwala ko na ito sa inyo. MM. Hoy, Yoran, nasaan ka? Bakit wala ka sa opisina? masama ang pakiramdam ko, umuwi na muna ako. Ay. Buti nakauwi kang ligtas. Pasensya na, Yoran. Magbi-business trip ako sa susunod na mga araw, ikaw lang sa bahay. Ingatan mo ang sarili mo. Sa susunod na linggo, kansilahin ko lahat ng trabaho para makasama ka. Kapag paulit-ulit ang kasinungalingan, walang maniniwala. CJ, sige, umalis ka na. Ang bait-bait mo talaga, Yoran. Gumingse. Magmamahal ka ba ng iba? Siyempre hindi. Kung magmamahal ka ng iba, iiwan kita ng tuluyan. Tumakbo ka lang, hahanapin kita sa buong lungsod. Basta Yoran pa rin ang pangalan mo. Hindi kita hahayaang umalis sa akin. Kung makakaalis ako sa'yo, gagawin kong hindi mo ako mahanap. Sige, hahayaan kitang tumakbo ng 3 araw bago kita hanapin. Basta Yoran pa rin ang pangalan mo. Makikita kita, hindi mo ako matatakasan. Hindi matatakasan. Subukan natin. Hoy, ilagay mo lang sa labas ng pinto ang mga damit. I-donate mo na lang sa mga nangangailangan. Salamat. Para ipagdiwang ang aming magiging anak at ang kaarawan ko. Nagbakasyon kami sa Bali. Bagong AMA. Seryoso sa edukasyon ng bata. Nagsisimula ng mag-research tungkol sa early education. Inarkila niya ang buong isla. Binili niya lahat ng paputok sa buong Bali. Para lang ipagdiwang ang kaarawan ko. Kaarawan at pagbubuntis. Para kina Gumingse at Zaoyero. Doble ang saya siguro. Masaya ba ang bakasyon? Siempre. Hoy, Yoran, nakauwi na ako. Hintay ka lang sa bahay, susunduin kita at kakain tayo sa labas, okay? CJ, Mahal kita, mahal. Galit na ako. Yoran, Anong tinitingnan mo? Tara na, bilisan Montag. nasa bahay si Yoran ngayon. Imposibleng nandito siya. Malamang nagkamali lang ng tingin kanina.
Nakahating na po tayo. Salamat. Mingshe, mga araw na sakin ka lang. Ang bilis naman matapos. Sa mga susunod, magtatago na naman tayo. Huwag mong hayaang malaman ni Zuyuran. Kahit anong kakaiba. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Sige, alam ka una. Ilang beses mo na yan sinabi. Okay, hindi na yan ulitin. HMP, galit ako. Sige, aliwin kita. Bibilhan kita ng kwintas. Di ba't may gusto ka nung isa? Mingsh, pumunta muna tayo sa opisina bago ka umuwi. Gawin natin ulit. Gabi na ako kay Zuyuran. Nasusunduin ko siya para kumain. Sabihin mo lang na traffic. SA tuto lang. Madalas naman talaga mag-traffic sa expressway. Ang tinatawagan po ay hindi makakasagot sa ngayon. Ano ba yan? Hindi kailanman nag-o-off ng phone si Yuran. Anong minamadali Montag? Malamang nalobat lang. Ako mismo ang gumawa ng cup para sa'yo. Pakainin kita? Parang may mali. Palitan mo ng mainit na tsa. Ano? Nagbago na naman ang panlasa mo? Tigilan mo yan, wala ako sa mood. Nakinate ka lang. Wala namang mangyayari sa kanya sa bahay. Palitan mo. Huwag mo akong pilitin. Gu, may importantang meeting mamayang hapon. Malapit na ang oras. Dapat kasama ko si Yuran sa tanghalian. Naantala ng ganito katagal. Siguradong naghihintay pa rin sa akin si Yuran. Gaano katagal bago magsimula ang meeting? 1 oras pa. Ganito, uwi muna ako. Kung nagsimula na ang meeting, bago ako makabalik, magpatuloy na lang kayo. Sige. Nandito na ako. Hahanap ka pa ng ibang babae. Huwag mo nang ulitin yan, naiintindihan mo ba? Ayoko. Ayaw kong ibigay ka sa ibang babae. Noong una pa lang, sinabi ko na sa'yo. Alamin mo ang lugar mo. Si Zuyuran ang asawa ko. Ito ang katotohanan hindi mababago ng sinuman. Kung hindi mo maintindihan ang lugar mo, alam mo ang kahihinatnan. Ang titulo ng ginanggo. At ang pira Montag, kuminsan. Sa akin din mapupunta. Yuran, uwi na ako. Nasaan ang misis? Wala sa bahay. Hindi ko alam. Mula umaga hanggang ngayon, wala akong nakita sa kanya. Ni hindi mo alam kung nasa bahay ang misis. Sige, hahanapin ko na lang siya. Ikaw dapat ang pinakaalam kung saan ang misis, di ba? Anong pakialam ko? Yuran. Kakaiba. Saan siya? Hello. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Mangyaring tumawag muli mamaya. Hindi. Hindi ako iiwan ni Yuran. Hindi. Yuran. Hello. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Hello. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Mangyaring tumawag muli mamaya. Kalmahan. May paraan. Hoy, alam mo ba kung saan si Zuyuran? Kayo mag-asawa, hindi mo mahanap. Paano ko malalaman? Hindi ako. Hoy, alam mo ba kung saan si Zuyuran? Kumingtse. Ikaw ang asawa ni Zhao Yuran. Ikaw ang nagtatanong sa akin kung nasaan siya. May kontak ba sa'yo? Di ba magkaklase kayo sa kolehiyo?
Dahil SIO, hindi na ako itinuring na kaibigan ni Zhao Yuran. Huwag mo na akong tawagan. Yung tulad kong lason na kaibigan ay hindi karapat dapat sa contact list ni Boss Gu. Yuran, kasalanan ko lahat. Ako ang nagtaksil sa atin. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Paano mo ako kayang iwan? Yuran, siguro nagsusumikap ka lang. Wala ka namang pera. Hello, si Ginong Gu ba ito? Yung malaking perang inilipat nyo kanina. Ay nabigo. Baka masyadong malaki yung halaga. Ako mismo ang gumawa. Kailangan nyo ba ng verification code? Personal na impormasyon o anumang kailangan, maibibigay ko. Para sa asawa ko yung pera. Wala pong problema sa inyo, Ginong Gu. Pero yung account na pinagpapadalhan, nag-activate na. Paano nangyari yon? Yun ang bank account ng asawa ko. Tiyak na tama yon. Na-deactivate na yung account na ito kahapon. Kung tumawag lang ako sa kanya nitong mga nakaraang araw. Siguradong napansin ko sana ang kakaiba sa kanya. Pero napakakaunti ng pag-aalaga ko sa kanya. Kailan pa naging ganito kalayo ang ugnayan namin? Noong nagta-travel ako dati. Hindi ako makatulog kung hindi kami nagvi-video call. Ano na bang nangyayari sa akin? Kasalanan ko lahat. Tiyak na nasugatan ng todo si Yoran. Kaya sinunog niya ang mga litrato namin. Yoran, sinunog mo pa pati birth certificate mo. Para hindi kita mahanap. Kung may iba ka ng mahal, lalayo na ako ng tuluyan. Kaya pala. Totoong lahat ang sinabi sa akin ni Yoran dati. Plano na pala niyang iwan ako. Ang social media name ni Yoran ay Bian. Pwede ko siyang hanapin online. Wala akong mahanap. Na-deactivate na kaya? Hoy, nakita ko na ang patakaran ng platform niyo. Pwede I withdraw ang deactivation request sa loob ng 7 araw. Gusto kong ibalik ang data. Bayan ang username. Pasensya na, Ginoong. Dapat mismong user ang mag-withdraw. Asawa ko siya. Hindi ba pwede akong mag-apply para sa kanya? Paumanhin po, Ginong. Labag sa patakaran yun. Wala kaming magagawa. Sige, magreklamo ako sa inyo. Hintayin niyo. Ang supoy na ng korte. Huwag niyong isipin hindi ko alam. Na may data kayo sa backend. Hindi naman mahirap ibalik yon. Paumanhin talaga, Ginoong. Wala akong kapangyarihang gawin yon. May iba pa po ba kayong kailangan? Hoy. Hanapin niyo ang numero ng head ng social media platform. Ngayon na. Hello, si Gaminzi ito. Magandang araw, Boss Gu. Anong may paglilingkod ka o? Alam kong mabuti ang patakaran ng platform niyo at alam ko na hindi kayo basta-basta makakapagbigay ng impormasyon pero nawawala ang asawa ko. Bago siya mawala, wala siyang iniwan, pati ang bank account niya. Ang impormasyon sa social media, lahat ay na-deactivate. Kung ayaw ninyong tulungan ako, talagang wala na akong bakas na masusundan. Pakiusap, tulungan niyo ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Emargu. Mr. Gu, sabihin ninyo sa akin ang account namin ng asawa ninyo, i-verify ko. Kung totoo ang sitwasyon, ipapasok ko sa staff. Na-restore ang data at ipadala sa inyo ang login password. Sige, salamat.
Nag-confess sa akin si Mingse, sobrang saya ko. Ito ang simula ng relasyon namin. Maganda ang mood ngayon, mag-drawing muna ako. Drawing ito ni Yuran. Regalo sa akin ni Mingse. Suot ko itong relo habang buhay. Ito ang regalo ko sa kanya. Ikakasal na kami. Ito ang bokwet namin nung kasal. Tapos na ang relasyon namin. Sa panahong ito, kakilala ko pa lang si Zhao Yiran. Alam na pala niya noon pa. Ang tanga ko. Akala ko mapagtatakpan ko si Yuran. Habang tinatanggap ko ang kabutihan niya, tinatanggap ko rin ang alindog sa pagitan namin ni Zhao Yiran. Napakasama kong tao. Paalam, wag na tayong magkita. Ito ang huling sinabi sa akin ni Yoran. Hindi, Yoran, hindi tayo magwawakas ng ganito. Hahanapin kita para patawarin mo ako. Gugugulin ko ang buhay ko para bawiin ito, hahanapin talaga kita. Ang pakiramdam ng naghihintay ng mag-isa ay nakakasugat ng ganito. Ganito rin ba ako? Hinihintay ni Yoran dati sa bahay. Ito ang singsing sa kasal. Yoran, hindi ito pagsiselos. Hindi ito pag-alis ng basta-basta. Talagang desidido siya. Naiwan ako. Yoran, hahanapin talaga kita. Harapan kitang hihingi ng tawad. Mahal na mahal mo ako. Kaya tiyak na papatawarin mo ako. Officer, gusto kong mag-report na nawawala ang aking asawa. Malamang nagpakamatay siya, Yoran. Patawarin mo ako sa pagsasabi nito, babawi ako sa iyo sa hinaharap. Ano ang pangalan ng iyong asawa? At bakit siya magpapakamatay? Yoran ang pangalan niya. Ito ang kanyang household registration book. May mga away ba kayo kamakailan? Wala, palagi kaming maganda ang relasyon. Kung talagang gusto mong mahanap ang iyong asawa, kailangan mong sabihin sa amin ang totoong sitwasyon. Kung hindi, hindi kami makakatulong sa iyo. Walang laman. Noon, nagkaroon ako ng kabit. At nahuli niya ako. Kaya, ang iyong asawa, dahil sa iyong pangangalo niya, ay umalis sa bahay? Ziga, tinanggap na namin ang iyong report. Kung may balita, ako ang unang magsasabi sa iyo. Salamat. Hello. Si Mr. Gu Mingzi po ba ito? Ako ang abogadong kinomisyon ni MS Zhao. May kailangan akong pag-usapan sa iyo ng personal. Maginhaba po ba ngayon? Pupunta na ako agad. Ako si Gumingze. Kumusta, Mr. Gu? Dito po. CJ. Nasaan si Yoran? Kumusta, Emergeu? Ako po si abogadong kinomisyon ni MS Zhao Yuran. Buong kapangyarihan niya akong inatasan para hawakan ang kaso ng diborsyo niya. Ayaw ba niya akong makita? May sasabihin ako sa kanya. Pakiusap, pakilabas mo siya, Yoran, you. Paumanhin, Emargo, hindi ko magagawa yon. Ngayon, si MS Zhu Yuhan ay hindi talaga pumunta. Ibinigay na niya ang kaso ng diborsyo. Sa buong kapangyarihan sa aming law firm. Kung mayroon kang anumang pagtutol, maaari mong sabihin sa akin. Hindi ako papayag na makipagdiborsyo sa kanya. Wala ako sa kagagawa sa akin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Kung ayaw niya, hindi na ako makikipagkita. Sa sino mang hindi niya gusto. Sapat na ba yon? Mahal na mahal ako ni Yoran. Kung makikita lang niya ako ulit, mapapalapit siya sa akin. Emargo, dahil alam mong ikaw ang may kasalanan. Dapat mong maintindihan, ang diborsyo ay hindi lamang ang kasunduang diborsyo. Mayroon ding diborsyo sa pamamagitan ng hatol. Kung hindi ka sang-ayon, ipagkakatiwala niya sa akin na idemanda ka. Wala ba siyang balak na sabihin sa akin ng personal ang bagay na ito? Sinabi ni MS Zhao, ayaw na niyang makita ka. Lahat ng dapat sabihin ay nasa liham na. Liham? Tawag mo ba yang liham? 2 linya lang ang iniwan sa akin, liham yan. Hindi ako pipirma. Pinulit ko na ang kasunduan. Gusto kong makita siya ng personal.
Iniutos ni MS Zhao, sabi niya. Ang unang kasunduan sa diborsyo ay tiyak na pupunitin mo, kaya naghanda siya ng pangalawa. Mr. Gu, kung gusto Montag, punitin mo ang ilan pang kopya. Nakita na niya ang kasunduang ito at mayroon akong kopya. Kung gusto mo pang pumunit, maaari akong magprint pa ang lahat ng gastos. Ibabalik sa akin ni MS Zhao. Paumanhin, hindi maganda ang aking ugali kanina. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan talaga si Yuran? Paumanhin, talagang hindi ko alam. Ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Yuran. Bibigyan kita ng 5 milyon, hindi 10 milyon. Bilang kapalit. Hindi ko maaring ibunyag ang impormasyon ng aking kliyente. Isang kaso lang ito. Ang 10 milyon ay sapat para magtayo ka ng bagong law firm. Walang kailangang partner, maaari ka pang magretiro ng maaga. Ito ay isang magandang negosyo. Gu, syempre gusto kong yumaman ng isang gabi. Ngunit mas gusto kong magtagumpay sa sarili kong pagsisikap. Bukod pa riyan, talagang hindi ko alam kung nasaan si MS Zhao. Matapos ang aming transaksyon, telepono lang ang aming komunikasyon. Sabihin mo sa akin ang kanyang numero, babayaran din kita. Parehong numero pa rin, pero ngayon. Tumawag ako sa kanya, walang sumasagot. Wala na tayong pag-uusapan. Kahit mag-print ka ng 10,000 kopya, hindi ako pipirma. Tungkol sa demanda, basta ay demanda. Iyak na lalabas si Yuran sa korte. Sa oras na yon, gagawin ko ang lahat para humingi ng tawad sa kanya. Marami tayong taon ng pagmamahalan. At hindi mabilang na magagandang alaala. Basta di ako papayag sa diborsyo. Sa huli, magbabago rin ang isip niya. Mr. Gu, sa tuto lang, ZMS, Ju, ay hindi na kailangang magdemanda. Ito lang ay huling opsyon. Kung papayag ka, gusto pa rin niyang makipagdiborsyo ng mapayapa. Halimbawa, paghihiwalay ng 2 taon. Sa legal na proseso, ang korte ay magsasabing nasira na ang relasyon. Direktang ay dedeklara ang diborsyo, at hindi na kailangan na magharap ang 2 panig sa korte. Imposible, hindi siya ganoon kalupit. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Isang mali lang, itatakwil na ako. Ayaw na ba talaga niyang makita ako ulit? Ginoong Gu, wala pong saysay ang sasabihin ninyo sa akin. Ganito po ang batas, ayon sa probisyon. Kung hindi kayo nasisyahan o hindi ito angkop sa inyo, ay reklamo ninyo ang batas. Kung gayon, kung mahahanap ko lang siya sa panahong ito, at magkakasundo ulit kami, ayos na. Hoy, Ginoong Gu, base sa mga impormasyong ibinigay ninyo, natukoy namin ang lokasyon ni Ilan Zhao, ang huling lugar kung saan nawala ang signal ng kanyang telepono. Maaari po ba kayong pumunta rito? sige, pupunta na ako agad. Hindi ako papayag na makipagdiborsyo sa kanya. Ginoong Gu, kakalma po muna kayo. Mga kasamang pulis, nahanap niyo na siya. Nasaan siya? Kasalanan ko ito, sa totoo lang hindi naman siya nawawala. Ayaw lang niya akong makita. Ginoong Gu, hindi namin nahanap si Ilan Zhao. Wala rin kaming nakitang kanyang telepono. Pero may nakita kaming SIM card. Subukan ninyo po. Tingnan ninyo kung sa kanya ito. Lies card lang ba? Nasaan ang telepono? Hinalungkat na namin ang paligid, pero wala kaming nakitang telepono. Ginoong Gu, subukan ninyo na po ito. Matagal nang nababad sa tubig ang SIM card na ito. Sana'y maging kapakipakinabang ito, Panginoon. 8 Yuran. Hilala Montag rin naman si Mingje. Sentimental siya at mahiyain, kung papayag ka lang. Kaya kanyang alagaan ng tuloy-tuloy. Pero para sa akin, mas mabuting linawin ang ilang bagay. Walang una o huli sa pag-ibig. Kung ako ang unang nakilala niya. Malamang ngayon, higit lang ng kaunti kayo sa estranghero. Dating kaklase lang. Kailangang matuto ang babae sa paglalaro ng emosyon. Kung masyadong prangkahin, ayawan lang ng lalaki. Ang kabataan. Siyempre, hindi naman ito kagilagilalas. Pero malaki ang pangangailangan ni Mingxi sa gabing iyon. At ako naman, nasa edad na ako ng kasariwaan at kagandahan. Mas nakakasunod ako sa kanya kaysa sa iyo. Ito ang kwintas na ibinigay sa akin ni Gumingxi. Siya rin ang gumawa nito. Maganda, di IBA? Ate Yuran, maintindihan Montag naman siguro ako, di IBA? Totoong nagmamahalan kami. Basta payag ka lang. Iyon na lang bahay ang iyong kapalit sa hiwalayan. Dahil bibigyan ako ni Mingxi ng bago. Pulis, uwi muna ako. Tungkol kay Yuran. Sana tuloy-tuloy niyong hanapin.
Siege. Nasaan ka? May kailangan ako. Pumunta ka sa bahay. Kailan? Ngayon na. Ikaf. Alisin Montag yang painting na yan. Ang panggit. Pet yang bulaklak. Alisin. Alisin. Kung maglalagay, bumili ka ng sikat na painting. Sinong maglalagay ng basura niya? Pet yang carpet. Palitan Montag. Mamaya. Sasabihin K.O. Brand. Dapat handmade at custom. Ang pinakamahal lang. Pagdating ng mga kaibigan, akala nila nagsisinungaling ako. Nga pala, pati ang mga bulaklak sa labas, palitan mo lahat. Ang pinakamahal lang lahat. Mingje, nakauwi ka na. Napag-isipan mo na ba kung saan tayo magdiriwang mamayang gabi? Para sakin, dito na lang. Kazi. Ako ang may-ari ng bahay na to. Oo nga pala, ang chef. Mag-o-order ako. Ano nang suot mo? Ito? Nakuha ka o sa walk in closet. Anong tingin mo? Bagay sa akin, di iba? Nakanap ako. Ito lang ang bagay sa akin. Yan ang binili ko para kay Zoyoran. Paborito niyang pajama yan. Most exciting DBA. Mingsh. Mingje, anong ginagawa Montag? Mingje. Ang bilis mo naman. Hindi naman ako. Hindi nakakaintindi. Bakit ang bastos? Hindi ka karapat-dapat sa damit niya, lalo na sa gamit niya. Hindi ba't gusto mo talaga yung katulad ko? Kung mahihiya ka lang, hindi dapat. Mo siya pinadalahan ng mga ganon, lalo na nang kumuha ng litrato. Nang magkasama tayo. Binalaan na kita. Huwag kang magpapakita sa harap niya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis. Anong sinasabi mo? Ano ko naman? Ipapadala yun kay Juyuan? Iniwasan ka on Gazia. May nalaman ba siya? Nagsisinungaling ka pa. Noon, nagkamali ako. Akala ko matino ka. Sa isip ko, isang laruan ka lang. Hindi ka man nakatumbas ng isang alikabok sa paanan ni Zhao Yoran. Umalis sa akin si Yoran. Dahil kay Zhao Yero. Basta mapaalis ko lang si Zhao Yero. Papatawarin ako ni Yoran. Kasinungalingan lang lahat yon. Gustong ibintang sa akin. Mingxie, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mingxie, hindi ka o sinasadya na lokohin ka. Sobra lang talaga ang pagmamahal ko sa'yo. Natatakot akong magalit ka. Patawarin Montag na naman ako, Friede ba? Mahal mo ba talaga ako? O ang estado ko? At pera ko? Alam mo sa sarili mo ang sagot. Mingxie, sa paglipas ng panahon, makikilala ang tunay na pagkatao. Hindi ba halata sa'yo? Kung tunay ba ang nararamdaman ko para sa'yo, ginawa ko itong lahat para lang makasama kita. Akala Montag si Juyuan ay tunay na nagmamahal sa'yo? Sabihin ko sa'yo, ang isang babae, kung tunay na nagmamahal sa'yo, magsiselos yan. Pero siya, hindi man lang ako napansin. Mingsh, ginawa ko itong lahat para malaman mo kung sino talaga si Zhao Yoran. Kung hindi, bakit ko iririsk na ipadala sa kanya yung mga litrato? Paano kung ipalabas niya yung mga litrato na iyon? Tumahimik ka. Wala kang karapatang husgahan si Zhao Yoran. At saka, di ba yun mismo ang gusto mong mangyari? Malinaw na kita sa litrato. Huwag mong isipin hindi ko alam na matagal mo nang gustong palitan ako. Tama ba? Mingsh, Tao. Alisin niyo rito ang taong hindi dapat narito. ako. Mingsh. Nakikiusap ako, patawarin mo na naman ako. Mingsh, ikaw ang nagpatawag sa akin. Mingshi. Ayaw na kitang makita. Mingshi, hindi mo to dapat gawin sa akin. Mingja, Kate Wala AKO. Sandali, maghihiwalay din kayo. Hindi talaga kasalanan to. Tignan Montag, to. Yan talaga ang kabit. Ano ba naman tong babae na to? Ang nipis ng suot sa ganitong panahon. Ngayon, ang mga kabataan, malalaki na ang mga gawi. Nakakasira ng moralidad, kitang-kita na kabit, nakapagpahiwalay pa ng pamilya. Naitaboy ka na ng iba, may mga kamay at paa ka naman. Marami namang pwedeng gawin, bakit kabit pa ang pinili? Kutsong, alis na akon gayon. Pero bigyan mo naman ako ng damit. Gutsong, ZMS, Zhao. Ayokong makarinig ng kahit anong balita tungkol sa taong yan. Humingse, akala Montag gusto kita? Kung hindi dahil madali kang maakit. Gusto pa kaya kita? Magsisisi ka rin. Mga lalaki, mga hayop. Ulit-ulit mong sinasabi na si Zhao Yoran ang tunay mong pag-ibig. Pero ano ang nangyari? Nasa labas ka piarin. Naglolokohan sa ibang babae. Huwag kang magpanggap na tapat. Niloloko mo na rin ang sarili mo.
Anong tingin-tingin? Magpapapulis ako. Akala mo gusto naming makita. Ikaw ang kabit. Sinira mo ang pamilya. Umuwi ka na lang, Toto. Wala kang respeto sa sarili. Dapat may hiya ka naman. Kung may kahihiyan ka sa ganitong sitwasyon, hindi ka na magpapakita sa publiko. Sinong nagsabing kabit ako? Ano ka kung hindi kabit? Kung mahal ka talaga ng lalaking yon, papayagan ka bang maghubad sa kalye? Gamit ka lang. Ang mga bahay dito, napakamahal. Ang babay. Baka naghahangad ng pera, nagsinungaling, natalo pa. Bata ka Pia, marami kang pwedeng gawin. Bakit kabit pa ang pinili? Ate, Kabit pa rin ang tawag sa akin? Gusto mong maging kabit, di mo kaya. Baka naman, inayawan ka ng lalaki mo, ng asawa mo. niloko ka. Izuzuka ka o. Mas mabuti yon kaysa maging kabit. Bitawan mo ako. Kung sino man sa inyo ang tutulong sa akin, makikipagtalik ako sa inyo. Manood ka na lang, baka may sakit siya. Mahava ka Pia. Hoy, tama na. Lumabas na kayo. Guzong, S.I. Zhao Yuru na yon. Hindi pumasok. Na-notify ko na siya sa resignation. Pero sabi niya, dapat bayaran mo siya. Huwag bigyan ng kahit sentimo. Diretsong tanggalin. Ay blacklist sa buong industriya. Opo, Guzong. Ang video niya bilang kabit. Kumalat na sa buong internet. Kahit hindi natin siya i-blacklist, wala na siyang pupuntahan. May balita na ba tungkol kay Yoran? Boss Gu, ibinahagi na namin ang impormasyon sa lahat ng paan. Tungkol sa paghahanap sa asawa mo, huwag kang mag-alala sa mga susunod na araw. Magkakaroon na tayo ng resulta. Yoran, nasaan ka ba talaga? Hoy, Boss Gu, ayon sa saksi, nakita nila ang asawa mo sa paliparan, sumakay siya sa eroplano. tinignan ko ang lahat ng flight bukas. Wala siya doon. Baka nagkamali lang ang saksi. Baka kamukha lang ng asawa mo. Mukhang walang kwenta ang lead na ito. Hindi. Walang dapat palampasin na lead. Anong flight daw ang sinakyan niya? Flight papuntang Paris. Mag-book ka agad ng ticket papuntang Paris. May tao ba dito? Zenoka? Hinahanap ko ang asawa ko. Nag-away lang kami nitong nakaraang mga araw. Dumating ako para kausapin siya. Wala dito ang hinahanap mo. Zuyuran ang pangalan niya. May isa lang akong nare-renta dito, si Yuan King. Hindi siya ang hinahanap mo. Mali ang lugar na pinuntahan mo. Yuan King. Sigurado ka bang hindi mo lang nakalimutan? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Ay, kailan siya umupa? Sa panahong iyon, may nakita ka bang ibang tao? Isang linggo na ang nakalipas. Bihira siyang lumabas at mahilig siyang magpinta. Binigyan pa nga niya ako ng isa sa kanyang mga likha. Pwede mo ba akong ipasok para tingnan? Tara rito. Ito ang painting. Ito ang gawa ni Yoran. Mahilig talagang magpinta si Yoran. Boss Gu, sigurado ka bang gawa ng asawa mo ito? Hindi ko man lang alam ang estilo ni Yoran sa pagpipinta. Paano ko masasabing gawa niya ito? Kulang ang atensyon na ibinigay ko sa kanya, kasalanan ko. Boss Gu, ayos ka lang ba? Huwag kang masyadong magdusa, Boss Gu, at nitong mga nakaraang araw. Halos hindi ka natutulog. Hindi maganda yan. Hindi na kaya ng katawan. Mahal, tingnan mo, kakagawa ko lang ng painting na ito. Bukas, dalhin mo sa opisina para ipa-frame, pwede ba? CJ, dalhin ko bukas sa opisina. Mahal na mahal mag-drawing si Yoran. Bakit hindi mo mas bigyan ng pansin ang hilig niya? Kulang ang pag-aalaga ko. Kasalanan ko. Boss Gu, tumawag ka ng ambulansya. Boss Gu, Anong nangyari sa akin? Boss Gu, hinimate po kayo. Sabi ng doktor, sobrang pagod ka. Kailangan mong magpahinga.
May balita na ba kay Yuran? Nalaman na namin. Yung pangalan na nirentahan sa landlord, Zhu Yuanqing. Tumugma sa impormasyon ng flight, pero hindi yun si Mrs. Yuran, nasaan ka na ba talaga? May balita na galing sa Pilipinas, may nakakita raw sa Jiang City. Kay Mrs. Lalabas na ako sa ospital. Boss Gu, Sige. hintayin mo natin kumain ang balita ko. Hindi ako. Boss Gu. Hello. May bagong balita ba kay Yuran? Bala, naipost na ang bagong missing person poster. Pero wala pang balita. Simula nung huli. Naluko kayo sa Jiang City. Tinitignan namin lahat ng balita. Wala pang maayos na impormasyon. Ngayon, bihira na lang magsalita si Boss Gu. Hindi na pumapasok sa opisina. Hindi na nakikinig sa business report. Baka may problema sa isip niya? Baka dahil sa labis na pag-isip. Pinalis ni Boss Gu si Sekretary Zhao. Ngayon, parang siraulo na. Hindi pwede. Sasabihin ko kay chairman, baka may mangyaring masama. Nasaan ang anak ko? Nasa kwarto lang po si Sir. Ayaw niyang istorbohin. Hindi pa ba siya lumalabas? Hindi po. Wala kaming magawa. Ayaw niyang pumapasok. Nagagalit kapag kumakatok. Anak, anong ginagawa mo? Anong silbi ng pagsusulat mo nito? Alam ko na ang nangyari. Ikaw pa pala ang gumawa nito. Kasalanan ko kay Yuran. Nadala ako ng tukso. Nagtaksil ako sa kanya. Kailangan ko lang itong isulat lahat. Malalaman niya na nagkakaroon ako ng pagsisisi. Ayaw na talagang makita ni Zhao Yuran. Anong silbi ng pagsusulat ng isang kwartong apology letters? Dapat sa harap niya mo sabihin ang mga yan. Malalaman niya yan basta't mapuno ko tong lahat. Malalaman niya yan. Sinabi niya sa panaginip, sabi niya basta taos puso ako. Papatawarin niya ako. Nagkamali ako. Siguradong papatawarin mo ako basta't mapuno ko tong lahat. Siguradong papatawarin mo ako. Anak, makinig ka sa nanay mo. Huwag kang mag-ayunot magsulat. Huwag mo nang gawin yan, okay? Mamamatay ka sa ganyan, anak. Kung gusto mong humingi ng tawad kay Zhao Yuran, dapat ipakita mo ang sincerity mo. Ganito na lang. Sumali ka sa isang search program sa harap ng kamera at ng audience. Humingi ka and give public apology. Makikita ko ba si Yuran? Sikat yung program na yan at ikaw pa ang CEO ng Dingsheng Group. Maaming manonood. Ganong. Baka umabot kay Yuran. Tatawag na ako. Hello. Gusto kong sumali sa program nyo. Gagawin ko ang lahat. Para maging bagong guest nyo. Siege, Boss Gu. Mingxie, hindi pwedeng ganyan ang itsura mo. Kailangan presentable ka sa stage, di ba? Ang gulo-gulo mo ngayon. Kung makita ako ni Yuran, siguradong di niya ako magugustuhan. Ma, Anak? gutom na ako. Papaluto na kita ng kasambahay, okay? Bakit ang gulo ko? Maliligo na ako. Kangalam lang, sana noon pa. Di pwede to, di gusto ni Yuran to. Masyadong forma yung sinusuot ko. Di rin to maganda. Sobrang formal. Ito yung kasuotan namin noong kasal namin ni Yuran. Noon, halik kami bago umalis. Yakap. Kasalanan ko. Ako ang sumira nito. Liges die Gumingsche SA Episode na 2. Dahil sa kanya. Sumikat na Young Trailer Online. Sa episode na to, huhukayin ko ang mga sikreto para sa pinakamataas na rating.
Ngayon, malugod namin tinatanggap ang CE ng Dingshen Group. Ginong Gumings. Narito sa aming programa, alam naman nating lahat. Kilala si Ginong Gu sa pagiging mapagmahal sa asawa. Pero ngayon, narito siya para hanapin ang kanyang asawa. Ano kaya ang dahilan sa likod nito? Ating alamin sa aming balita. Ginong Gu, alam naming mahal na mahal ninyo ang inyong asawa. Kamakailan lang sa programa, ipinahayag ninyo ang inyong pagmamahal. Nawawala po ba ang inyong asawa ngayon? Nawawala ang asawa ko. Bago umalis si Ginang Zhao, may kakaiba bang napansin kayo? Narito ako ngayon para sa asawa ko. Upang humingi ng tawad. Nabigo ako sa aking pangako. Noong nagsisimula pa lang kami. Sinabi kong siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Akala ko kaya ko. Akala ko magsasama kami hanggang pagtanda. Nadala ako ng tukso, nagkamali ako. Mabilis magsalita si Ginoong Gu, malamang lubos ang pagsisisi. Nais niyang mapatawad ni Ginang Zhao. Hindi inaasahan ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Ginang Zhao. Malaking problema pala kay Ginoong Gu. Tungkol sa aming pagsasama. Ako ang may kasalanan. Ako ang nangaliwa kaya niya ako iniwan. Narito ako para bigyan niya ako ng pagkakataon na humingi ng tawad. Hindi ko pinahalagahan noon, ngayon huli na ang lahat. Ilang araw na, wala pa ring balita ang asawa ko. Ginong Gu. Kumusta na? May balita na ba sa asawa niyo? Ginoong Gu, ang programa ninyo. Nasira ang rating record. Nag-hear kami na maraming troll, kaya maraming netizen. Ang sumuporta sa inyo online, sinasabing, mabuting asawa kayo at handang. Tulungan kayong hanapin ang asawa ninyo. May balita na ba sa asawa niyo? Wala pang tiyak na impormasyon. Pero si Zhao Yiru. Na-dots na ng netizen, nasugatan sa isang madilim na eskinita. Et na ospital. Huwag nang banggitin ang pangalan niya sa harap ko. Opo. Naalala ko, may video section ang website ng kumpanya. Ilagay mo ang apology video ko. Hanggang mahanap si Yoran. Gutsong, hindi ba masama, tu? Ganito, sa reputasyon ng kumpanya, magkakaroon na malaking epekto. Hindi mo ba sinabi, sinusuportahan ako ng netizens ngayon? Anong epekto yon? Ilagay mo. Ganito lang yan, mukha lang nigu et mukha montag, Gutsong. Mahigit kalahati pa ng netizens sa online, minumura kanila na walang hiya sa pagtataksil. Ang dating matalino mong Guzong. Bakit ngayon naging ganito kakatanga? Guzong, sa headquarters ba o sa branch ilalagay? Lahat. Social media sites, pati ad spaces. Bilhin mo rin yon. Sa loob at labas ng bansa, dapat headline, malaking space. Kung may balita man, maaari mo rin akong kontakin. Ilagay mo ang personal number ko. Guzong, karamihan ng impormasyon online ngayon ay fake. Ilagay mo ang personal number mo. Maakit ang maraming scammer. Ganito, salain ko muna ang impormasyon. Para makakuha ka ng tumpak na impormasyon. Guzong, Ilagay mo. Siege. Yuan King. Maupo ka. Ito ang bagong lutong cookies ko. Gusto kong ibahagi sa'yo. Salamat. Tikman mo rin ang kape ko. Siege. Salamat. Ang bango. Yuan King, ang kape mong niluto. Ganun pa rin kasarap. Lalo na nang idagdag mo yung Eastern spice. May espesyal na aroma. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Yuan King, ang bata-bata mo pa. Ang lifestyle mo ay napaka-retro. Bihira lang yan. Lahat ay may sariling paraan ng pamumuhay. Mas gusto ko pa rin. Ang tahimik na kapaligiran tulad nito nakakatulong sa paglikha ko. Tama ka. Hindi ko rin maintindihan ang pag-isip ng artistang tulad mo. Oo. Nakita ko kamakailan sa social media ang isang video. Lalaking nag-apologize. Sa video na yon, may litrato ng isang babae. Kamukha Montag. At kasama pa ang kanyang contact details. Hindi ko alam kung nakita mo na. Talaga? Ang galing naman, baka common lang ang mukha ko. Kaya hindi imposibleng magkamukha tayo.
Buti naman hindi ikaf. Nag-aalala lang ako. Wala ka bang internet dito? Baka ma-miss mo ang mga importanteng balita tungkol sa'yo. Wala akong computer, pero meron akong cellphone. Akala mo ba talaga nakahiwalay na ako sa mundo? Pwede akong manood ng balita sa phone. Oo nga, nag-overthink lang ako. Pero, baka malakas ang ulan sa mga susunod na araw, magkakasikip ang trapiko dito. Kung sakaling may makakita sa'yo, at mapagkamalan kang babae sa litrato, baka hindi na niya makontak. Ang Mr. na yon. Salamat sa cookies mo. Hoy, Totoo ba na may malaking reward sa missing person at syempre, Magpadala ka ng 10,000 ngayon, sasabihin ko sa'yo. kung saan ko siya nakita kahapon? nakita mo siya kahapon. Magpadala ka na ng pera. Pagdating ng pera, sasabihin ko ang address. CJ, naisend ko na ang pera na saan siya. Nasa Hayashi City, SAB Port. Isa na namang scammer. Hindi pa mabigay ng maayos ang address. Bukod pa, takot na takot si Yoran sa init at lamig. Hindi siya pupunta sa lugar na yon. Hoy, Boss Gu, chinek na namin ang address na sinend mo. Heke lahat. Boss Gu, sa mga nakaraang araw, nascam na tayo ng mahigit 1 milyon. A-report na ba natin sa pulis? Pa mahuli ang mga yon? bahala ka. Boss Gu, Ay, deactivate Montag na ang personal number mo. hayaan mo na lang ang team natin ang bahala, okay? Hindi pwede. Ako mismo ang hahanap kay Yoran. Boss Gu, maraming pending na trabaho sa kumpanya. Kailangan ka talaga doon, matagal ka nang hindi pumapasok. Wala akong gana sa mga walang kwentang bagay na yan. Matagal nang umalis si Mrs., baka ayaw na niyang bumalik. Hindi mangyayari yon. Kapag nagpakumbaba ako at nagbago, papatawarin niya ako. Hoy, Boss Gu B2, may balita ako kay Joe Yuran. Interesado ka ba, Boss Heu? interesado, magkano ang gusto mo? Aos puso kung gustong tulungan si Boss Gu, libre lang. Pero di malinaw sa telepono. Padadalhan kita ng address. Makita na lang tayo. CJ. Talagang may puso ka, Boss Gu. Nandito na ako, nasaan ang balita kay Yoran? Balita? Ang bilis mo, mukhang tunay na pag-ibig. Igilan mo yan. Nasaan ang balita kay Yoran? Niloko mo ako. Ano kung niloko kita? Emgatol. Bayad na kami, tapusin natin to, pigilan siya. Tigil. Gago. Ang dami mong emosyon. Gago. Nasaan ang balita kay Yoran? Ngayon, ipapaliwanag ko bago ka mamatay. May nagbayad para patayin ka. Emgatol. Alis na tayo. Zhao Yiru. Yoran, makakahanap ako sa'yo. Ginoo. Hindi maganda. Tulong. Nawalan ng malay ang Ginoo. Anak ko, bakit nangyari ito sa'yo? Walang hiya. Kasalanan niya ito. Pero kahit ano pa, Si Mingxi ay anak pa rin natin. Mahal, pakiusap, lumapit ka sa kaibigan mo. Hanapin natin si Yuran, pwede ba? Kapag hindi natin nakita si Yuran. mamamatay si Mingzhe. Mahal. Doktor, kumusta ang anak ko? Malubha ang mga sugat ng pasyente. At nawala ng malay dahil sa sobrang pagdurugo. Paano nangyari ito? Dahil sa problema sa puso at malubhang sugat. Kung hindi agad magagamot, baka mawalan siya ng buhay. Ha? Ito. Mahal, anong nangyari sa'yo? Mahal. Yuran. Alam kong nagkasala si Mingxi sa'yo. Pero tito, pakiusap dahil sa amin. Na mabuti naman ang trato sa'yo. Dalawin Montag naman si Mingxi. Yuran. Nakikiusap ako, bumalik ka at tingnan si Mingxi. Hindi namin hinihiling ang kapatawan mo,
bisitahin mo lang siya. Kahit sampalin mo siya o murahin, okay lang. Pakiusap, bumalik ka at tingnan mo si Mingxi. Ngayon ang unang kaarawan ko sa ibang bansa. Kailangan pa rin ng konting formalidad. Yuan King, napansin ko sa registration info mo, kaarawan mo ngayon. Anong plano, Montag? Ako lang mag-isa, wala nang ibang pakialam. Anong plano pa ba? Ayos. Aawan din ng kapatid kong si Huaiki ngayon. Kaming dalawa lang, ang tahimik. Baka gusto mong sumama mamayang gabi? CJ, Okay, usapan na yan. Maga kaha. Sige, bye. hoy, Nandito na. Salamat. Lahat ito para sa kapatid ko. Kay Waiki, ang MK. Halos handa na lahat. Pero kailangan ko pa ng tulong mo. CJ, Tara. Young kapatid kong SIYG. Ang tagal na niyang wala, hindi pa rin bumabalik. Sabi niya nakalimutan niya bumili ng Christmas lights. Hindi ko alam kung pagbalik niya, meron na naman siyang nakalimutan. okay lang, maaga pa naman. Basta pagdating niya, abot pa siya sa inihaw na manok. Inihaw na manok ko. Nabili ko na ang Christmas lights. Ikaw si Huaiki, di ba? Ako ang nangungupahan ng kapatid mo. Nasa kusina siya, nagluluto ng inihaw na manok. Malapit na siguro matapos. Huaiki, halika. Anong tingin-tingin ka diyan? Halika, tulong Montag ako. Sige. Oy. Ano pangalan mo? Zhu Yuan King. Tawagin mo na lang akong Yuan King. Ate Yuan King. Ikaw talaga ang nangungupahan sa kapatid ko? Yung nakatira sa itaas? Huaiki. Halika, umupo ka na. Kakain na tayo. Magtuos tayo para magdiwang. Sige, happy birthday. Tikman Montag ang luto ko. CJ, ang hirap pala kainin ng inihaw na manok. Deadset, masarap. Haha, ay. Ate Yuan King, ang sarap magluto ng kuya ko. Minsan, gumawa siya ng spaghetti para sa akin. Sobrang sa. Ay. Excited na ako. Sige, kain tayo. May sasabihin ka ba sa akin? Ganito kasi, Yuan King. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo dati? Tungkol sa lalaking nagpo-post ng video? Nakita ko ulit yung video niya kamakailan. Pero ngayon, mga magulang niya na ang nagpost. Mukhang malungkot na ang lagay ng lalaki ngayon. Ilang araw na siyang nakaatay, paang malapit na siyang mawala. Sa video, humihingi ng awa ang tatay niya para bumalik yung babae. Kawawa naman talaga. Anong pinag-usapan nyo? Wala, video lang sa internet ng nagpapakadukha. Ate Yuan King, tikman mo. 2. Ako ang gumawa nito. CJ, Huaiki, naglagay ka lang ng salad dressing. Tapos sinabi mong ikaw ang gumawa? Ay, kuya. Eto, tikman mo ang cookies na bagong luto ko. Ay, Yuan King, ay ikaw muna. CJ. Masarap. nga pala, may regalo ako pa sa inyong dalawa. Salamat, kuya. Happy birthday. Salamat. Birthday din pala na yon ni Ate Yuan King. Wala akong regalo para sa kanya. Huwag kang mag-alala, may regalo ako para sa'yo. Salamat. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Hindi mo pa nga ako kilala, nag-aalo ka na agad. Pangahas ka. Yuan King. Matagal na sa abroad ang kapatid ko. Kaya,
Medyo western style ang pagiging sociable niya. Isipin mo, na lang biro yun. Hindi ako nagbibiro. Gusto na gusto ko talaga si At Yuan King. Sana maging girlfriend ka o siya. Sige, medyo late na rin. Salamat sa pagtanggap sa amin ngayon. Ito ay regalo para sa inyong dalawa. Ay salamat, ay salamat. Kailangan ko na ring umuwi. Salamat ha. Yuran A. Pakiusap, bumalik ka at bisitahin mo si Mingxi. Yuran A. Si Mingxi lang ang anak ko sa hinaharap. Ituturing na kita ng nanay mo bilang tunay na anak na babae. Yuran A, tawagin Montag lang akong papa. Ikaw na ang magiging miyembro ng pamilya ko. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng bahagi sa mga shares ng Dingsheng Group. Palaging mabait sa akin ang tito at tita. Hindi ko inaasahan. Ngayon, dahil kay Gumingze. Yumuko pa sa akin ang tito. Akala ko, hindi ko na siya muling makikita sa buhay na ito. Pero sa tingin ko ngayon, kailangan kong bumalik at tapusin na ito sa kanya. Mga ginang at ginoo, ganap nang nakatigil ang eroplano. Ang ilaw ng seatbelt ay patay na. Mangyaring dalhin ang lahat ng iyong daladalahan at bumaba ng maayos. Kuya, ang swerte naman. Hindi ba ikaw yung Babang Joe? Na hinahanap ng Dingsheng Group, hindi mo alam kung gaano kasikat isang buwan ang nakalipas. Halos buong lungguo ay alam ang nangyari sa'yo, para sa akin. Ang lalaking nangangaliwa ay hindi dapat patawarin. Suportado kita, D. Madam. Bumalik na si Madam. Nasa bahay ba si Mingze? Nasa ospital po si Ginoo. Tatawagan ko na po siya. Huwag na, sabihin mo lang sa akin kung saang ospital siya. Oh, inutos po ni Ginoo na tawagan siya agad kapag bumalik na kayo, Madam. Tatawagan ko na po siya. Ginawa sa akin ni Gumingze yun. Bakit ko pa siya iisipin? At siya naman ang humiling na makita ako. Sige, tawagan mo siya at sabihin mong bumalik na ako. Naghihintay ako sa sala. Sige. Ginoo, bumalik na po si Madam, po siya lang mag-isa. Nakiinte po sa inyo sa sala. Nasaan na si Madam? Naghihintay si Ginang sa sala para sa Ginoo. Anak, puntahan mo na. Hindi po't laki kang noowo kay Yuran. Kapag nakita nito ang kalagayan mo, magiging maramdamin si Yuran. Puntahan mo na. Mabait na bata si Yuran. Pero baka lang, hindi na maibalik ni Mingxi si Yuran. Ang hiling ko lang ay maghiwalay ng maayos sina Mingxi at Yuran. Para matigil na ang pag-asa ng Mingxi ko at mabuhay ng payapa. Yuran, nakauwi ka na. Nasaan na yung dating makulay? At mayabang na President Q? Isang buwan lang ang nakalipas. Ganito na ang nangyari sa kanya. Kung hindi lang dahil sa mga magulang, hindi ako babalik. Sa sulat ko, malinaw na ang sinabi. Hindi ko alam bakit. Pinipilit mo akong bumalik. Yuran, alam ko na ang pagkakamali ko. Naranasan ko na ang nararapat na parusa. At nasira ko na ang pangalan ni Zoiro. Tinanggal ko na siya sa kumpanya. Pinapaalagaan ko na ang bata niya. Pwede mo ba akong patawarin?
Kung ang pagpapatawad ko ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan, pinapatawad kita. Talaga, Yuran? Pinapatawad mo ako. Alam ko na. Dahil sa matagal na nating pagsasama. Hindi ka magiging ganito kasakit. Pwede na ba akong umalis? Aalis? Saan ka pupunta? Siyempre, babalik ako kung saan ako nanggaling. Hindi ba't pinatawad mo na ako? Hindi ba't dapat dito ka pa rin sa ating tahanan? Ating tahanan? Anong tahanan? Ayaw mo pa ring magpatawad. Gu, nakalimutan mo na? Ang kasulatan ng diborsyo. Ipinadala na ng abogado ko. Kahit na sa batas, mag-asawa tayo ngayon. Hiwalay na tayong nakatira. Akala ko malinaw na. Ang sinabi ng abogado, Pakiusap, bumalik ka na. Alam kong nagtaksil ako. Galit ka sa akin. Pero kung babalik ka lang, kahit ano ibibigay ko sa'yo. Gumingse, tapos na tayo. Maghiwalay na tayong maayos. Sana maging maayos ang buhay nating dalawa. At sana mahalin mo rin ang sarili mo. Huwag mo nang ipadala ang mga magulang mo. Para sa'yo. Hindi pwede, Yuran. Kung wala ka, hindi ako mabubuhay. Isipin mo na lang. Ang mga magulang mo. Isipin mo na lang na itinuring ka nila. Gumingse, huwag mo na gamitin ang mga magulang mo. Bilang pambalato, lalo ka lang magmumukhang walang kwenta sa paningin ko. Hindi ganun. Hindi ko ginagamit ang mga magulang para pilitin ka. Gusto ko lang sana bumalik tayo sa panahon na masaya pa tayong pamilya. Hindi ba't ikaw ang sumira noon? Gusto mo pa bang bumalik sa dati? Posible pa ba yon? Yoran, ano bang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Anak, hindi ba't gusto mo talaga ng anak? Pwede kitang bigyan. Dati, gusto ko ng anak, pero sabi mo palagi busy ka sa trabaho at pagod. Pero paglingon ko, si Saoyero naman ang nabuntis mo. Mukhang ayaw mo lang talaga ng anak nating dalawa. Ipapadala ulit sa'yo ng abogado ko ang kasunduan sa paghihiwalay. Sana sa pagkakataong ito, pirmahan mo na. At huwag mo nang asahan. Makakalimutan ko mga kaswang ginawa mo kay Saoyero. Na parang walang nangyari. Ngayon pa lang, nasusuka na ako sa tuwing malapit ka. Sa puso ko. Marumi ka na. Huwag kang umalis. Tito, tita. Yuran. Si Mingxie ang may kasalanan sa'yo. Hindi namin inaasahang mapapatawad mo siya. Ang pakiusap ko lang sa'yo, kausapin mo siya ng maayos. Huwag mo siyang hayaang mag-isip ng masyado. Sige na? Yuran. Buti na lang at bumalik ka. Kumusta ang usapan ninyo ni Mingze? Tito, tita. Malinaw na ang sinabi ko kay Mingze. Sana tulungan ninyo akong kausapin siya. Para mawala na ang pag-asa niya. At pirmahan na niya ang kasunduan sa paghihiwalay. Sa hinaharap, malamang hindi na kami magkikita pa. Sana naman, tito, tita. Huwag ninyo na akong pahirapan. Yuran, kami ang pamilya Gu ang may kasalanan sa'yo. Ipapasa ko ang 0% ng aking share sa'yo. Bilang kabayaran sa'yo. Hindi na po, tito at tita. Ingat po kayo. Zhou Yuran. Napakasakit ng ginawa mo sa akin. Anong kinalaman ko sa nangyari sa'yo? Ginawa ko na ang gusto mo, umalis na ako. Dapat hanapin mo si Gumingze. Tanungin mo kung bakit ayaw niya sa'yo. Bakit hindi ka na lang mamatay? Kapag namatay ka na lang, saka lang si Gumingxie makakalimot sa'yo ng tuluyan. Dati, akala ko dahil sa pagdating mo. Kaya mo siya nakuha. Pero ngayon, na-realize ko, siya ang may problema. Kahit hindi ikaw ang dumating, ibang tao naman. Dapat hanapin mo siya ngayon, kumbinsihin mong magbago ang isip. Hindi ako. Wala na kaming kinalaman. Pero ikaw ang minamahal niya. Nang umalis ka, sumama rin ang puso niya. Kahit mapasaya ko man ang katawan niya. Hindi kita kayang palitan. Bakit hindi ka mamatay? Kapag namatay ka na lang, sa kanya malilimutan ka ng tuluyan. Mamatay ka na. Wakey, Babae, naglakas loob kang mang-api kay Ate Yuan King. Papatayin kita. Wakey, bakit ka nandito? Ate Yuan King, sabihin gi kuya ka umuwi ka na sa Pilipinas. Kaya nag-install ako ng tracking app sa phone mo.
Ate Yuan King, hindi Montag ako magagalit. No? Iniligtas mo ako, bakit kita magagalit? Parang sinabi sa akin ni Jiang Huixiao. Hacker pala itong si Huiki. Mukhang kailangan kong mag-ingat sa kanya. Ikaw yung babae. No? Sasabihin ko sa'yo. Kung mga PKPA kay Ate Yuan King, hindi kita patatawarin. Zhou Yuran. Bakit lahat mabait sa'yo? Anong kulang ko sa'yo? Ang daldal mo pa. Mukha ka namang masamang babae. Anong karapatan mong ikumpara kay Ate Yuan King? Ate Yuan King, gutom na ako. Kain tayo ng masarap. Gusto kong tikman lahat ng masarap dito. Lahat. Ang dami, lahat gusto mong tikman. Inabot ng ilang taon yan. Tara na. Tumakbo. Ran. Umupo ka. Ran. Ang sama Montag naman. Kung hindi tumawag si Gumingshi para hanapin ka, hindi ko malalaman na umalis ka. Tumakas si Gumingshi. Biglaan ang pag-alis ko, nakalimutan ang phone. Sige, kasalanan ko. Ngayong gabi, mag-inuman tayo. Magkapatid tayo, huwag kang ganyan. SA Toto lang. Dapat noon ka pa umalis kay Gumingshi. Si Gumingshi, tarantado yan. Dahil sa kanya, hindi ka na nakikipag-ugnayan sa amin. Ikaw ang top student noon SA painting department. Para pakasalan siya. Tinalikuran mo ang pag-aral sa abroad. Wala na akong kinalaman kay Gumingse. Tapos na yon, nakalipas na. Pag alis Montag. Tumawag sa akin si Gumingshi. Pinagalitan ko ng husto. Pag alis Montag. Nagpapanggap pa siyang heartbroken, kadiri. Sige na, yaoyaw. Sino Tong Batang Tu? Bagong boyfriend? Kapatid ng landlord ko sa abroad. Jiang Huaiki. Ito ang pinakamadali kong kaibigan, si Shen Xingyao. Ah, Kumusta, YG? kumasta, Xingyao 8. Dahil sa tawag mong ete, kung may problema ka dito, sabihin mo lang sa akin. Kahit anong hirap. Kaya ko yan para sa'yo. Sige, kain na tayo. Sino siya? Ano bang pakialam mo? Gumingse, malinaw na sinabi ko sa'yo. Huwag mo na akong guluhin pa sa buhay ko. Gumingshi, hindi mo ba nakikita na hindi ka welcome dito? Umalis ka na. Yuran. Alam ko, ginagawa mo to para maghiganti. Artista lang to, di ba? Tanggap ko ang higanti mo. Basta huwag mo lang akong iwan, please. Anong sinasabi mo? Kapatid ni Ran Tu. Gumingse, ayaw na kitang makita. Umalis ka na. Ikaw ang ex-husband ni Ate Yuan King, DBA? Gayon, ako ang boyfriend ni Ate Yuan King. Sabihin ko sa'yo, mas mabuti kang lumayo sa kanya. Ate Yuan King, ayaw ka nang makita muli. Ng asawang nangaliwa. Ex-asawa. Hindi pa kami diborsyado ni Yuan King. Legal pa rin kaming mag-asawa. Ikaw ang bumabasag sa pamilya ng iba. Tama na, Gumingse. Bigyan natin ng konting dignidad ang isa't isa. Nangaliwa ka sa pagsasama. Pwede kitang isakdal sa korte para mawalan ka ng lahat. Anong mukha pa ang meron ka ngayon? Para magpanggap bilang asawa ko. Yuran. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ko sa Dingshen Group. Basta huwag lang tayong magdiborsyo, pwede ba? Alis na tayo. Yuran. Ayaw mo pa rin bang patawarin ako? Siguro hindi ko talaga kayang mawala ka. Talagang tapos na. Isang beses kang taksil, hindi na ulit. Asti, kaibigan ka o talaga. Pero tingin ka o kay Gumingshi. Hindi siya basta-basta susuko. Dahil sa magulang niya rin ako bumalik ngayon. Pagkatapos ng diborsyo, aalis na ako. Hindi na babalik. Mas gusto ko ang tahimik na buhay sa ibang bansa. Pero hindi sigurado. Dati rin sinabi mong hindi ka na babalik. Ngayon nandito ka rin. Okay lang na hindi ka na bumalik. Kapag may oras ako, pupunta ako sa ibang parisita. CJ, Hindi pa ako busong. May alam akong masarap na kainan. Tara, kain tayo. Sige. MS Zhao, noong nakaraan, ayaw pumirma ni Jigo sa kasunduan sa diborsyo. Pero ngayon, ang pagtataksil niya ay alam na ng lahat. Kapag isinakdal natin sa korte, tiyak na mananalo tayo sa kaso.
para makuha mo ang divorce certificate. Gusto ko lang itong matapos agad. MS Zhao, iba na ngayon ang sitwasyon. Pwede nating makuha ang lahat ng ari-arian niya. Hindi na kailangan. Naging kami ni Gumingse. Hindi dahil sa pera niya. Yoran, alam ko talaga. Nadalisay ang pagmamahal mo sa akin. Totoong-totoo rin ang nararamdaman ko para sa'yo. G. Gu Sanonoyon. Pwede mong pagbigyan ang kahilingan ng aking kliyente. Kusang diborsyo. Hindi ako papayag na magdiborsyo. Ginoong Gu, dapat mong malaman na ang aking kliyente ay ganap na may karapatang magsampa ng kaso sa iyo. Dapat mo ring malaman na ang iyong pangangalo niya ay katotohanan. Ikaw mismo ang umamin, hindi na kailangan ng anumang ebidensya mula sa amin. Kaya kahit hindi ka pumayag sa diborsyo, wala kang magagawa para pigilan ito. Yoran, ano ba talaga ang dapat kong gawin para tumigil ka sa diborsyo? Kahit anong hiling mo, papayagan ko. Ako ay talagang magdiboborsyo. Ang ating mga panata noong kasal, baka nakalimutan mo na. Ngunit hindi ako. Kung hindi ka pipirma ngayon, magsasampa ako sa korte. Sa huli, makakakuha pa rin ako ng diborsyo. Na pala, tingnan mo ang mga larawang sinunog mo. Naibalik ko na ang lahat. Tingnan mo ito noong nag-aaral pa tayo, at ito rin. Tama na. Gumingse ang mga larawang ito. Paalala sa akin ng mga eksena kung saan kayo ni Zaoyero sa kotse, sa opisina. Pati sa ating kama, nagkakagulo. Nakakadiri. Alam ko, Yoran. Alam kong inaayawan mo ang kadumihan ko. Ngunit pwede tayong magpa-test tube, baby. Hindi na kailangan ng pisikal na pagdikit. Para magkaroon tayo ng anak. Gumingse, tapusin na natin ito. Ginoong Gu, kung hindi ka papayag sa diborsyo, ako ay kakatawan sa aking kliyente at maghahabol sa korte. CJ, pipirmahan ko. Ngunit may huling hiling pa ako. Ano ang hiling? Yoran, samahan mo muna ako sa ilog. CJ, Ate Yuan King, natapos mo na ba ang diborsyo? Pwede na ba kitang ligawan ng hayagan? Ate Yuan King, yung babae, palagi kang sinusundan. Kailangan kitang protektahan. talagang hindi nawawala. Huwag kang mag-alala, ligtas dito sa bansa. At saka, binigyan na natin siya ng leksyon dati. Kung gagawa pa siya ng masama sa atin, ere-report natin siya sa pulis para makulong. Hindi, Frida. Ako ang magbabantay kay Ate Yuan King. Marunong ako ng martial arts. Yoran, may balak ba si Zaoyero sa'yo? Gusto mo bang ipaareglo siya? Huwag na. At saka, malapit na akong umalis. Hindi naman siya banta sa akin. Yoran, alis ka pa rin? Siyempre naman, Ate Yuan King. Lumayo ka sa ex-husband mong gago at sumama sa akin. Nagpaimbestiga na ako. Hindi ka boyfriend ni Yoran. At saka, hindi ka type ni Yoran, parang bata ka. Sige na, di ba pupunta tayo sa ilog? Tara na. Kung hindi ko nakilala si Zaoyero, magkasama pa kaya tayo hanggang ngayon? Kung hindi si Zaoyero, baka si Wangyero o Ligero naman. 7-year itch. Wala na ang puso mo dito sa bahay. Pinagsisisihan ko ito. Akala ko kaya kong itago ang lahat. Pero hindi ko inaasahang may araw na lalabas din ang katotohanan. Ako ang sumira sa ating pangako. Wala nang saysay ang lahat ng to ngayon. Sana'y makita mo ang tunay na kaligayahan mo. Kailangan mong mamatay muna para makita ang sariling puso. Hindi mapapantayan ng kalibugan ang tunay na pagmamahal. Sobrang laki na ng lugar mo sa puso ko. Wala nang puwang para sa iba. Siguro. Pero matagal nang wala sa'yo ang puso ko. Gumingse. Mas gusto ko pang hindi na lang kita nakilala. Gets ko na. Paalam. Yoran. Hanggang sa muli. Ate, ingat. Mamatay ka. Mingze. Ang
Ang sarap makita ka. Bakit mo ako sinagip? Bayad ko to sa'yo. Pinatawad na kita. Totoo na ito. Mingze. Abay, ikaw ba yung nagpapatakbo ng sasakyan na tumama kay Ate Yuan King? Ambulansya. Hello, 120BA? May aksidente dito sa amin. Sinadya ba niya to? Mukhang talagang sinadya niyang tumama. Kay Montag ba narinig yung binata? Sinabi niya. Sinadya niyang pumatay. Tawagan ang pulis. Hello, police ba? May aksidente sa tabi ng ilog. Dali, bilisan niyo. Diyos ko, sana ligtas ang anak ko. Tito, tita. Anak. Dahil sa kinasaktan si Mingze. Huwag kang masyadong mag-alala. Kasalanan ni Mingze, too. Dahil yan sa mga ginawa niya. Pero kahit ano paman. Dahil sa pagligtas sa kin na aksidente si Mingze. Pananagutan ko to. Huwag kang masyadong mag-alala. Desisyon ni Mingze yan. Doc, okay ba ang anak ko? Buhay siya. Pero bali ang mga binti. Baka hindi na siya makalakad. Dos, kahit magkano, iligtas niyo ang binti ng anak ko. Susubukan ko. Doc. Tulungan enyo po ang anak ko. Doc, pakiusap, tulungan niyo siya. Tita, huwag kang mag-alala, Mingze. Magiging okay si Mingze. Gising na siya. Umupo ka. Kumusta pakiramdam? Medyo masakit. Sabi ng doktor. Yung binti mo, baka hindi na makalakad. Siguro. Parusa to sa kin. Nakulong na si Zaoyiro. Pagsasadyang pagpatay at yung pagpapatumba dati. Dapat. Habang buhay siya sa kulungan. Ang nangyari noon. Ang resulta ngayon. Mula nang makilala ko si Zaoyiro. Alam kong may kapalit to. Huwag kang mag-alala. Dahil sa kinasira ang binti mo. Aalagaan kita ng mabuti dito. Salamat. Kung dati, di kita hahayaang umalis. Hawak na hawak ka, pero ngayon naintindihan ko na. Hindi dapat kita ikulong sa tabi ko. Dapat kang tumungo sa sarili mong araw na nais mo. Yuan King, yan ba ang kahulugan ng pangalang yan? Esan, desisyon mo yan. Isang pagkakataon lang ito. Huwag kang mag-alala, hindi kita papakasalan. Yuran, maligayang buhay sa'yo. Anak, talaga bang papayag kang umalis siya? Ate Yuan King. Uminom ako ng cup. Handa na ito para sa'yo. CJ, dahan-dahan. Matanda ka na, ang bilis-bilis mo pa rin. 8 Yuan Ching, ano yung ginigit mo? Araw,